Yan mga tropa kids, welcome ulit sa ating channel. So nandito naman tayo mag-update dito sa Metro Manila Subway Project. Dito naman sa Anonas Station. So dito sa Anonas Station, magkakaroon po tayo ng Metro Manila Subway. So tara, ikot na tayo guys. Silipin na natin itong magandang proyekto ng ating gobyerno. Tara, simulan na natin. Yan, hello guys, nandito tayo sa may overpass. So ito po yung Aurora Boulevard, tapos ito po yung Anonas Station. So dito po magsisimula po yung Metro Manila Subway na ginagawa. Kung mapapansin nyo po, durog na yung building na to. So dati po ito isa sa establishment, tapos ito po yung katabi niya, yung Astrotel. So parehas na po silang nadurog. At unti-unti na pong ayan, linilinis ito mga na-demolish nila. So hanggang doon po yun. Ayan, yung mga tatamaan din po yan, yung mga bahay na yan, affected din po para sa gagawin po na Metro Manila Subway dito po sa Anonas Station, malapit po. Yan, dito po tayo sa Aurora Boulevard. Tapos yung kabila naman po, ito naman po yung Astrotel. Ayan. So dati itong hotel na ngayon na demolish na at nagpaubayan na po sila sa government na ibenta yung kanilang lupa, right of way, para mabigyan daan itong gagawing Metro Manila Subway Project. So eto, abangan natin kung kailan sila magsisimula ng project dito. So mapapansin po natin na-demolish na po itong area. So demolish na po. Yan, so ito na yung kaganapan ngayon, no. Grabe. So yung ilang taon naantay natin, pero ito nabili na po nila yung right of way dito sa area. So sa susunod, aantayin na lang natin yung mga equipment na dadalhin dito para masimulan na po silang mag-okay dito sa area. Yan, sisilipin lang po natin na itong building na to. Ayan, kung gaano nakalaki po yung damage na created po ng pagdidemolish dito sa area. Tapos ito naman yung World City, hindi naman po naapektuhan para dito sa project na to. So hindi sila affected, no. Kaya itong station na to, pag magkakaroon po ng station dito, meron na po tayo malapit na hospital, di ba? Hospital. Ayan, malapit na dito sa Metro Manila Subway na gagawin, di ba? Saglit lang, napakabilis. Tapos meron ng hospital agad, di ba? Hindi ka naman traffic. Meron na agad, ayan. So ito yung future na Metro Manila Subway na gagawin. Yan, ito naman po yung loob na demolish po. Yan, nandito po tayo sa loob. Yan, so ito na po yung itsura niya, yung building na gagawin Metro Manila Subway. Yan, dito naman po yung dating Astrotel na ngayon ay mapapansin natin na totally giba na po. Yan, so nilagyan na po nila ng bakod. Sinecure na po nila para wala pong makapasok dito sa area. Yan,
Yan, so dito din po guys, meron din pong part dito na kukunin po ang Metro Manila Subway dito sa area po. So dito meron din po silang aayusin. So hindi ko alam kung saan dito part, kung gaano kalaki po yung lupa na kukunin nila para ma-occupied ito at makonekta po dito. Ayan, dito sa bahay na to. Ito mga sisirain din po to eh. Ayan, so nandito po tayo sa parking. Ayan, sa parking lot po. Yan, so silip-silipin natin, pero sa ngayon po napansin natin wala pa naman po ditong mga activities po para sa construction. So balikan na lang po natin kung kailan po sila magsisimula dito at ma-occupied itong right of way dito sa area ng parking lot. Yan, hello guys, nandito na po tayo sa area ng Antonio Luna. So meron pala ditong part na mas tatamaan po ng demolish. So ito po yung meron pong kulay blue na bakod. Ayan, so isa sa mga sakop ng project works para sa Metro Manila Subway. So itong building na to mariretain po. So hindi na po masasama to sa demolish po. Ayan, so ito safe na po itong building na to. Then susunod naman po tayo dito. Ayan, so ito na po yung mga bahay na nakuha na po ng government for right of way. Ayan, so ito na po yung mga nakuha na nila. So sa ngayon wala pa po tayo nakapansin na mga equipment na dinadala dito, no. Ayan, hindi ko alam kung sino yung contractor yung gagawa po dito, no. Kaya alamin natin pagka meron na pong may nakapost na po dito, may tarpaulin na po. So abangan natin kung sino po gagawa dito sa area na to. So itong pong bahay na to, ayan, wala daw po nakatira. So nabili na po ng ating government itong area na to. Yan, marami-rami na din po yung bahay na nakuha po ng government dito, no. Ayan, so nakipag-agree na sila sa government, so okay na, so nakipag-deal na. So itong mga bahay na to talaga totally unti-unti na nawa-wipe out. Ayan, so may mga bakod-bakod na po, no, na hindi ka na talaga makakapasok dito sa area. Ayan, so nandito po tayo sa Antonio Luna Street. So dito po ang part na magkakaroon po ng Metro Manila Subway para po sa Anonas Station. Yan, marami din pong bahay na na demolish dito, no. Yan, para po siyang binagyo. Binagyo yung area dito, parang na tinamaan ng bomba, no. Yan, tapos ito pa ito pa yung mga bahay na tinamaan. Yan, saan kaya sila na relocate, no, o kaya bumili kaya siguro sila ng panibagong bahay na naman, no. Yan, hindi natin alam kung saan sila napadpad. Yan, ito rin po yung mga bahay na wasak, no. Yan, yung mga na-demolish na po. Yan, totally sira na talaga siya. So wala na pong nakatira dito. Yan, so ito na po yung bahay, no. So wala na nakatira. Wala na tayong makita dito. May makikita pa ba tayong pera dito? Yan, yung mga jealousy po. So ito, yan, napakaliit na bahay lang po. Yan, marami din po dito nakatira.
Yan, maraming maliliit na bahay. Yan, ito yung mga kwarto-kwarto. Yan, kasama din po itong mga bahay dito na mawawala po o na-demolish. Yan, parang dito banda may naririnig tayo, parang ginigiba na rin yung bahay niya, no? So ito yan, may harang-harang na din sila yung kulay blue na bakod. Yan, halos ng bahay dito banda mukhang wash out lahat, no? Mukhang dudurugin lahat talaga para sa Metro Manila Subway dito sa gagawing Anonas Station. Yan, dito naman po tayo maglalakad sa F. Castillo Street. So eto, mayroong bahay din po dito na affected para sa Metro Manila Subway Project. So kasama din po ito sa for demolish po. Tapos ito naman po yung barangay Bagong Buhay. Yan, so dito pasok din tayo dito sa area. Ayan, marami-rami din po yung bahay na affected dito, no? Magkano kaya ginastos ng gobyerno dito para bilhin yung right of way dito, no? Yan, so kaya din tumatagal po ang ating mga project dito sa project sa Metro Manila Subway. Siyempre, unang-una din itong right of way. Siyempre, hindi agad unang natapos. Pero kung una itong binili ng government, inunan muna nila bago magsimula ang project. Yan, dapat sana nakapaglatag na ang ating gobyerno at nakakuha na po ng mga contractor kung sino po magli-lead dito sa mga project dito, lalo na dito sa Anonas po. Yan, sana sa pagpasok ng ating bagong secretary, sana masimulan na po itong mga project na to, no? Kasi nadidelay. Hindi kasi pwede madelay yung mga project na to. So dito sa area din, meron din pong affected dito na area. Dito sa J. Bugalyon Street. Yan. So may kasamang building din po dito na affected, na tatamaan po ng project ng Metro Manila Subway. So dito po wala na po nakatira dito. Yung dating pagpunta natin dito may mga nakatira pa, pero ngayon wala na, abandoned building na po to. So ang gagawin na lang po talaga to, wawasakin na lang po. Yan, so hanggang dito po area affected po ng project para po sa Metro Manila Subway. So itong bahay din po pala to, tatamaan din po pala sa project. Yan, so ito sakop din po itong area. So ito na po yung pinakalas na sakop ng Metro Manila Subway. So itong bandang area po, hindi na po siya maapektuhan. So okay na po siya, clear. Safe na safe. So ito, kuha pa rin. Kukunin pa rin po ng gobyerno. Yan. Yan guys, dito muna yung latest update natin dito para sa project ng Anonas Station para sa Metro Manila Subway Project. So balikan na lang natin to guys, itong project dito. Ikot ulit tayo sa susunod na buwan. Malay natin itong project na to ay yung mga bahay dito na totally demolished na. For the meantime, ayan, may napansin pa rin tayo mga bahay na nakatayo pa po. Pero nakatayo siya pero wala na pong nakatira. So dito po tayo last na mag-vlog dito sa Antonio Luna Street. Yan, balikan na lang natin to mga kabayan sa susunod na buwan. So ikot ulit tayo dito, bisitahin natin kung ano na yung status ng lugar na to, kung magkakaroon na po ba ng mga construction, mga equipment na dadalhin para masimulan na po yung project dito. Ayan, medyo marami pang aayusin para linisin tong lugar na to, para
masimulan na talaga yung project dito, no? Kaya balik-balikan na lang natin mga tropa kids. Ayan, maraming salamat po, hanggang sa muli. Ito po ulit si JR Doria TV na laging nag-update po, lalo na po sa mga infrastructure dito sa Metro Manila. Thank you po. God bless. Mahalin natin ang Pilipinas.